Papuri po sa ating pong Panginoon, sa ating pong pag-aawitan. Pwede po kayong pumalakpak dyan po sa inyo pong mga tahanan bilang pagpupuri sa ating pong Panginoon. So, good morning po sa ating pong lahat at sa lahat po ng ating pong mga kapatid na kasama po natin sa ating pong pananambahan sa bahay-bahay through live streaming. So, extended po ang ating pong ECQ. So, stay home po mga kapatid at matatapos din po ito. Kahit nung unang panahon pa, ang pagkakasakit ay isa ng common problem ng maraming mga tao. Actually, mas malaki ang problema noong ancient time sa sakit. Dahil una, syempre, hindi pa moderno ang kanilang medisina. Hindi pa nila natutukoy kung anong klaseng mga sakit ang dumadapo sa kanila at hindi naibibigay ang tamang mga gamot na kailangan ng kanilang mga karamdaman. Kaya sabi nila, kahit noon, yung mga simpleng sakit lang, ikinamamatay na ng tao. Halimbawa lang, Ikalawang Hari 20, 1 at 7. Nang panahong iyong nagkasakit ng malubha si Haring Ezekias, dinalaw siya ng propetang si Isaias na anak ni Amos at sinabi sa kanya, ipinasasabi ni Yahweh, ayusin mo na ang iyong kaharian sapagkat malapit ka ng mamatay. Hindi ka nagagaling sa sakit mo iyan. Ano ba ang sakit niya? Na later on, pinagaling din siya ng Diyos. Verse 7, pagbalik ni Isaias kay Ezekias, iniutos niya sa mga katulong ng hari na tapalan ng katas ng igos ang bukol ng hari upang ito'y gumaling. Ginawa nga nila iyon at siya ay gumaling. So ano bang sakit niya? Bukol. Hindi natin alam kung anong klaseng bukol ang dumubo sa kanya, saang parte ng katawan niya ang bukol na ito. Pero sabi ng Bible, ito na raw ay malubha sa kanila at pwedeng ikamatay ng isang tao. So siguro, hindi basta-basta bukol. So hindi nila matrace kung ano ito, hindi maoperahan. Hanggang sa ikamamatay sana ito, nangyari. So isang common na karamdaman, itinuturing ng malubha sa kanilang panahon. Kaya lahat ng tao, naghahanap talaga ng lunas sa iba't ibang kaparaanan sa ngalan ng paggaling. Lahat ngangatain, lahat pakukuluin. Diba? Sa ngalan ng paggaling. Basta gumaling lang tayo, gagawin ang lahat eh. Yun ang ibig sabihin. Ganun talaga ang taong may sakit. Kahit anong ipayo mo, kahit anong sabihin mo sa kanya, gumaling lang siya o ang kanyang mahal sa buhay, gagawin niya. Kahit ipahuli mo ang ibong Adarna sa kanya, gagawin niya. Sa ngalan ng paggaling. Ganun tayo kadesperado sa paghahanap ng lunas sa karamdaman na meron tayo. Lalo na tayo mga Filipino. Di ba? Mabalitaan lang, marinig lang kung kani-kanino. Talaga namang gagawin na. Iniisip natin medisina na yun. Lahat nga matay. Di ba? Dati, lalo dito sa karton, dating mga ginata niya. Ano yung mga yung asitaba yata ang natatanda ko. Talaga naman parang mga ngata ng ngata. O sa amin kasi nganga ang ginangata. O dito asitaba ang ginangata. So, sambong, pakukuluin, malunggay, guyabano. Lahat na lang pakukuluin. Kaso, paglipas ng ilang buwan, wala na, tinatamad na rin magngangata, tinatamad na rin magpakulo. Di ba? Kaya hindi ako nagtataka na baka sa susunod na mga araw, ipil-ipil naman ang nangangatain nyo. Sa ngalan ng paggaling. Ganun talaga ang tao. Kahit naman ngayon, di ba, ang COVID-19 na ating pong hinaharap. Lahat ng bansa desperado na sa paghahanap ng lunas. Lahat ay susubukan, lahat ay gagawin para matuklasan ang tamang formula ng gamot para dito. Di ba sa atin, sa Pilipinas, parang nabalita yata kahapon, magte-test na sila ng mga gamot. Di ba, na susuriin para kung malaman kung epektibo ba doon sa mga meron pong positive na COVID-19. Di ba? Kasi lahat gagawin natin, lahat susubukan natin. Kasi ang hanap natin, healing, paggaling.
At alam niyo mga kapatid, from ancient time up to today, ang isa sa common cure na ginagawa ng mga tao is tubig. Water is known and believed in the ancient time to be the agent of healing. Diba? Ang dami-dami yan kahit sa Pilipinas. Diba? Daming lugar na may tubig. Dinadayo, iniigiban ng tubig, ipinapaligo, iniinom, ipinapahid sa bahagi ng kanyang katawan na may sakit, sa paniniwala na sila'y gagaling dahil sa tubig na yun. Kasi nga, ang paniniwala natin, ang tubig ay nakapagpapagaling. Kahit sa India, yung, I don't think kung tama ang bigas ko, yung Ganges, diba? Kahit i-search nyo yan, talagang dinadayo yan ng maraming mga tao. Talagang naroon sila sa isang specific date na pinupuntahan talaga nila yan for cleansing. Because water is life. Sabi nga nila. Ang totoo naman yan, hindi tayo mabubuhay ng walang tubig. Yun nga lang, ang iniisip natin nagpapagaling sa atin is the literal water. Pero ngayon pag-uusapan natin at ituturo sa atin na ang tunay na nagpapagaling at pwedeng magpagaling sa atin is the living water, which is Jesus Christ. Juan 5, 1 hanggang sa mga sumusunod. Pagkaraan nito'y dumating ang pista ng mga Hudyo at pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo, ay Bethesda. So sa panahon ng ating Panginoong Jesus, meron din pong isang lugar na may tubig na kinikilala nila sa kanilang panahon na mahimala, na gumagawa ng miracle sa kanilang panahon kasi nakapagpapagaling daw ito ng mga karamdaman. So pumunta si Jesus sa lugar na ito at nasaksihan niya yung nagaganap sa lugar na ito na kung tawagin ay Bethesda. Meron daw dito isang lugar na kung saan ay imbakan ng tubig. Kung siguro sa panahon natin, pwede sabihin natin ito yung swimming pool, na meron daw pong 5 portico, so it means pentagon ng kanyang korte. So yan yung kanyang ipinapakita. So nagtitipon dito ang maraming mga tao, lalo na ang mga may karamdaman na dinayo ito ng ating Panginoong Jesus. Verse 3 and 4. Natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay, mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalaw-kaw ang tubig. Ang maunang lumusong pagkatapos makalaw-kaw ang tubig ay gumagaling, anuman ang kanyang karamdaman. So makikita natin na mayroong isang place na sikat sa kanilang panahon. At sa atin din naman maraming ganyang mga lugar na kinikilala na sikat na mga lugar ng tubig. Ang tawag sa kanya ay Bethesda. Bethesda was the meeting place of disabled people, sick people. Lahat ng may karamdaman, lahat ng mga may sakit, nagtitipon sa lugar na ito dahil umaasa sila na sila'y mabahaginan ng milagro at sila'y gumaling. Pag kinalaw-kaw na ang tubig, gumalaw na ang tubig, mag-uuna-unahan sila. Ang problema, karamihan na yun po, paano mag-uunahan? Yung iba'y bulag. Hindi alam kung nasaan ang pupuntahan. Baka malunod pa. Diba? Yun yung nagaganap sa kanilang panahon. Na animoy parang merong contest na nagaganap. Merong starting point. Pag gumalaw na ang tubig, una-unahan na silang biglang mag-dive dun sa tubig. At ang kauna-unahang mag-dive, gagaling daw siya sa kanyang karamdaman. Ito ang nasaksihan ng ating Panginoong Jesus. Kaya sabi sa verse 5 and 6, doon may isang lalaking 38 taon nang may sakit. At siya'y nakita ni Jesus. Alam nitong matagal nang may sakit ng lalaki, tinanong siya ni Jesus, ibig mo bang gumaling? Sa dami-dami ng mga taong naroon, sa dami-dami ng mga may sakit, ang nakapukaw sa pansin ng Panginoong Jesus yung lumpo, 38 years nang hindi makagalaw. Ganong katagal
Hindi siya 38 years old, kundi 38 years na siya, ganon ang kanyang kalalagayan na nag-aabang sa paggalaw ng tubig at siya ay magdadive. Yung nga lang, ang problema niya, lumpo siya, hindi siya makagalaw. Paano niya gagawin ito? At tinanong siya ng Panginoong Yesus, sabi niya, gusto mo bang gumaling? Napakasimple naman ng tanong ni Jesus. Kaya nga siya naroon dahil gusto niyang gumaling. Nagbabakasakali siya na siya ang mauna doon sa lugar ng tubig at para siya ay gumaling. Diba? So sabi siguro ni Jesus, gusto bang gumaling? Sabi naman nung paralitiko, of course naman, kailangan pa bang i-memorize siya? Kaya ako narito, gusto kong gumaling. Verse 7, sumagot ang may sakit, Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako roon. May nauna na sa akin. So sabi nung paralitiko, syempre naman po gusto kong gumaling. Kaya nga po ako'y narito araw-araw at nagpapakasakali ako na ako po'y mauna roon. Ang problema po, bago pa po ako makarating, siguro gumagapang siya, bago pa po ako makarating roon, may nauna na po sa akin naglubalog roon. Paano po ako gagaling pag ganito ang sitwasyon ko? Verse 8 and 9, sinabi sa kanya ni Jesus, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka. At pagtakay gumaling ang lalaki, dinala ang kanyang higaan at lumakad. Sabi ni Jesus, ganun ba? Lagi kang napaguhuli. Sige, hindi mo na kailangan lumusok pa sa tubig. Hindi mo na kailangan makipagpunahan sa tubig para lumublob roon. Jesus said, get up, pick up your mat, and walk. And the man was healed instantly. He picked up his mat and walked away. Ano ang nagpagaling sa kanya? Bakit siya gumaling? Yung bang kanyang nauna ba siyang pumunta sa tubig? Yung bang literal na tubig ang nagpagaling sa kanya? No. The words of the living water, Jesus Christ. Yan ang nagpagaling sa kanya. Ganon ka-powerful ang salita ng Panginoong Jesus. Ganon ka-powerful si Jesus. The true living water. Ang patay ay bumabangon, ang may sakit ay gumagaling, ang bagay tumitigil pag sinabi ng living water. Not the literal water. Mga kapatid, siguro dito pa lang bigyan na natin ng lesson. Nasaan ang mga gumagawa ng milagro? Nasaan ang mga gumagawa ng himala at hindi maglabasan at pagalingin lahat ng mga may COVID-19 sa lahat ng sulok ng mundo? Nasaan ang mga tubig ng buhal? Bakit hindi nyo salukin lahat at ipainom sa mga taong may karamdaman? Kasi wala naman yung katotohanan. Hindi yan nakapagpapagaling. Ang nakapagpapagaling is the living water, which is Jesus Christ. Di ba? Yun ang dapat natin naiintindihan. In this context, ipinaunawa ni Jesus, meron kasi isang bukal, meron isang lugar ng tubig na sinasabi nila nagpapagaling. Ngayon, pinuntahan yun ni Jesus para ituwin ang mga tao na hindi yan na nagpapagaling. Hindi yan nakapagpapagaling. Hali kayo. Diba? So, pinatunayan niya ito nung pagalingin niya ang taong may karamdaman. Kasi yun ang tunay na nagpapagaling. Ang ating Panginoong Jesus. Listen, what we need is the living water, si Jesus. Ito ang gustong ipaintindi ng ating Panginoong Jesus sa lahat ng nabubulagan sa maraming mga bagay. That because only Jesus can heal us in every aspect of our lives. Siya ang pwedeng magpagaling sa atin. Verse 9 to 11. Nooy araw ng pamamahinga, kaya sinabi ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan. Ngunit sumugod siya, ang nagpagaling sa akin ang nagsabing dalhin ko ang aking higaan at lumakad. Ako. Ganoon nakita ng mga religious people yung naganap. Nakita nila yung lalaki na 38 years ng lumpo, naglalakad at merong daladalang higaan. Hindi nila napansin na, ba't lumalakad ka na? Ba't magaling ka na? Sino nagpagaling sa'yo? Hindi ganun ang kanilang tanong. Ang tanong agad nila,
Ba't ka may dala? Ba't mabuhat ang higaan mo? Di mo alam ngayon ay araw ng Sabat. Ngayon maraming tao ganyan. Yung maliliit na bagay, pinalalaki. Yung malalaking bagay, pinaliliit. Ng mga taong makikitid ang utak. Isang mga ganyan na problema sa ating lipunan, mga simpleng problema, pinalalaki. Napakasimple lang naman ng issue, stay at home. Ano bang kailangan pagtalunan dyan? Diba? So napakasimpleng mga bagay. Diba? Sa kakarampot na bigas, magtatalo-talo, magkakabaranggayan. Napakasimpleng mga bagay naman yan. Ano po? So kailangan maintindihan natin. Dito nga yung 38 years ng lumpo, hindi nila napansin na siya lumalakad na. Dapat na sinabi, wow, himala, lumalakad ka na. Sino ba nagpagaling sa'yo? Dapat gano'n. Kundi ang nakita agad nila, ba't ka nagbubuhat ng higaan mo? Tuloy natin ang pagbabasa. 12 to 13. At siya tinanong nila, sino ang nagsabi sa iyong dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit, hindi nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng tao. So, hindi ko po nakita kung sino siya. Hindi ko masyadong natandaan at kasi bigla na lang pong nawala. So, yun ang sabi niya, verse 14. Pagkatapos, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, magaling ka na. Magaling ka na ngayon. Huwag ka nang magkakasala at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama. So nakita siyang bigla na Jesus sa templo. Sabi na Jesus sa kanya, halika nga, ikaw yung pinagaling ko kanina. Pwede ba huwag mo nang uulit ang mga pinagagawa mo noon? Dahil pag inulit mo ba yan, hindi lang yan ang mangyayari sa iyo. Kaya nagbigay si Jesus ng hint. Bakit siya may sakit? Kagagawan din niya. Siguro pag abuso ng kanyang sarili, o kung ano man ang kanyang ginawa. Kaya sabi niya, huwag mo nang gagawin o ulitin yung ginawa mo noon. Baka hindi lang yan ang mangyari ulit. See? Diba? So stop sinning or something worse may happen to you. So yun ang sinabi ng Panginoon. Anong lesson ang pwede natin mapulot? Dito sa isang napakasimpleng kasaysayan, lalo na sa panahon natin ngayon. Una, lahat po tayo ay pinagdadaanan sa buhay at lahat po tayo ay iisa lang naman ang pinoproblema at lagi tayo naghahanap ng solusyon sa mga ito. So isa lang naman ang problema natin, COVID-19. Pero yung COVID-19 nanganak ng maraming problema. Ano bang anak ng COVID-19? Takot. Another anak niyan, baka yung iba, ubos na ang savings. Ubos na ang kanilang mga bigas. Walang mapagata sa kanilang mga anak. Diba? Dahil walang income. So yung COVID-19 na problema natin, nanganak ng maraming problema. Yung iba, may problema sa relationship. Nag-away-away, nagtalo-talo. Kaaway na niya ang kanyang kapitbahay ngayon. Kaaway na niya ang kanyang, sino pa ba? Ang kanilang mga kagawan. Ang kanilang mga kapitan. Diba? O kaya mismo mga kagawad nag-aaway-away. Diba? Isang ganyan. Ang dami na nang naging anak na problema ng COVID-19 sa buhay natin. Di po ba? O ilang weeks na ba tayo? 6 weeks? 7 weeks? Di ba na tayong may problemang ganito? And Jesus walked in our lives asking us, do you want to get well? Di ba? Yan ang din ang tanong ng Panginoong Jesus sa atin ngayon, mga kapatid. Ano po? So, 38 years ng lumpo ito, dumating sa buhay niya si Jesus, na encuentro niya si Jesus, sabi ni Jesus, gusto mo bang gumaling? Tayo, 6 weeks to 7 weeks na tayong ganito, dumating si Jesus, ngayon ang sabi niya sa atin, do you want to get well? Gusto mo bang gumaling? Diba? So, yun yung kanyang tanong sa bawat isa sa atin. Eh, syempre, alam naman natin ang sagot. Of course, gusto natin gumaling. Kasi ganun ang Panginoon. He cares for us. Bakit pinagaling niya siyang lumpo? Naawa siya. Nabag. Nagdalang awa ang ating pong Panginoong Jesus. Because He cares for us. Sabi ng 1 Peter 5:7, casting all your cares on Him because He cares
about you. So ibigay natin lahat sa Kanya ang ating mga alalahanin, lahat ng ating mga pinoproblema. He cares for us. Yan ang Kanyang bilin sa bawat isa sa atin. So may problema ka, may pinoproblema kayo. Sabi niya, come to me. Halika. Diba? I care for you. Cast all your cares upon me. Diba? Because He cares for us. Sabi nung kanta yung care chorus, sabi, I cast all my cares upon you. I lay all my burdens down at your feet. And anytime, and I don't know. Mataas to eh. Tsaka na, baka, may problema ko. And I will cast all my cares upon you. Pasensya na, di ako singer. Pero ganun ang Panginoon. He cares for us. Diba? Ibigay lang natin sa Kanya yung ating mga alalahanin. So Jesus asked us, ano po, $1 million question. Do you want to get well? Diba? So sagutin natin, yes. We want. Diba? Gusto na namin gumaling at lumaya na dito sa COVID-19 na ito. Number 2 lesson. Ang kagalingan nagmumula sa Panginoong Jesus. Dahil ang Diyos ang ating dakilang manggagamot. Hindi yung tubig, hindi kung ano-ano pa mga bagay, only Jesus. Exodus 15:26, for I am the Lord, your healer. Diba? Ang Panginoon natin ang ating pong dakilang manggagamot. Yan ang ginawa ni Jesus sa 38 years ng lumpo. Sabi niya, gusto mo gumaling? Hindi mo nga kumauna doon sa tubig eh. Hindi mo kailangan makipag-unahan doon sa tubig. Hindi kanyang pagagalingin. Sabi ni Jesus, ako magpapagaling sa iyo. Get up, pick up your mat, and walk. Gumaling siya. Hindi dahil nagpunta siya sa tubig. Hindi dahil nagnata siya ng kung ano-ano. Hindi dahil ginawa ito, ginawa ang ganyan. Only Jesus, ang ating buong Panginoon Jesus. Even sa Santiago 5, 14-15, sabi niya doon, mayroon bang may sakit sa inyo? Ipatawag niya ang matatanda sa iglesia upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa ngalan ng Panginoon at pagagalingin ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Hindi sinabing pagagalingin siya dahil sa langis. Kasi hanggang ngayon marami pa rin sumasamba sa langis. Isa lang part ng medisina yan mga kapatid. Pero ang kagalingan, ang sabi niya, hindi sa langis, kundi sa panalangin may pananampalataya. Yan ang nagpapagaling sa atin. Number 3, ang mga taong pinagaling at wala ng sakit dapat maging responsable. Sabi ni Jesus, get up, pick up your mat, and walk. Alam nga namang pinagaling na siya, si Jesus pang magligpit ng kanyang higaan. Alam nga namang magaling na siya, ibang tao pa ang magligpit ng higaan niya. Sabi ni Jesus, aba, teka. Diba kailangan maging responsable ka? Lumakad ka, tumayo ka, pero ligpitin mo ang higaan at buhatin mo yan. Walang magbubuhat niyan para sa'yo kundi ikaw. Kasi magaling ka na. Tatandaan niyo mga kapatid, pag tayo pinagagaling at tayo pinalalakas at merong taglay na lakas, dapat nagiging responsable tayo. Ito ang malungkot. Listen. Lalo sa mga kabataang nakikinig ngayon at nanonood, makinig kayo mabuti. Tumingin kayo mabuti sa akin. Tingin. Nervous na kayo. O, ano sasabihin natin? Minsan, daig pa ninyo ang lumpo. Kalalakas nyo ay katataman nyo. Hindi man lang kayo mautusan. Hindi man lang maramdaman ang inyong presensya sa bahay. Kasi wala kayong mga pinagkagagawa. Kundi cellphone, tulog, kain, cellphone, tulog, kain. Puro ganyan ang mga trabaho natin. Yung lumpo, pagkatapos siyang gumaling, nagtrabaho na, binuhat ang higaan, at umuwi. Yan ang napakahalagang bagay na dapat natin ginagawa. Hindi ka namang hindi naman tayo naasahang gumawa kung tayo mga walang kakayanang gumawa. Diba? Kaya lang naman tayo pinaghahanapang gumawa kasi may kakayanan tayo gumawa. Kasi malalakas tayo. Yun ang dapat ginagawa natin. Pangapat, ang mga tumatanggap ay inaasahang magbigay. Those who receive are expected to give.
Yan ang napakahalagang bagay eh. Parang pag kumain ka sa restaurant, nagbabayad tayo. Pag nag-order ka, nagbabayad tayo. May bayad dyan eh. Yan ang napakahalagang bagay na ginagawa natin. Diba sa buhay na ito, pag tayo pinagaling, diba tayo naman ang gagamitin ng Panginoon para magbigay ng kagalingan sa iba. Gaya ng ating mga COVID-19 survivors, di ba? Anong ginagawa nila ngayon? Nagdo-donate sila ng mga plasma, tawag doon, na kinukuha sa kanilang dugo kasi yung kanilang yung part ng kanilang dugo ay meron ng pwedeng lumaban doon sa pasyente ng COVID-19. Diba? So, gumaling sila, pinagaling sila. Ito naman yung time na sila naman ang sumusukli. Kasi ganun naman talaga ang dapat ginagawa ng bawat isa po sa atin. Ngayon, kung ipagraramot nila iyon, napakawalang kakwenta-kwenta naman. Diba na sila'y pinagaling at sila'y inasikaso ng gobyerno at ng mga doktor, tapos napakasimpleng bagay, hindi nila maibigay. Pero ganun ang ibig sabihin. Kasi ang tumatanggap ay nagbibigay. Yan ang dapat natin ginagawa sa buhay nito. Even sa Luke 13, di ba, 6-7, isang puno ng igos na tumubo, tapos ilang taon na siya pabalik-balik, walang makuhang bunga. Anong sabi niya? Putulin na yan, patay na yan. Kasi sayang ang lupa, sayang ang tubig, sayang ang pataba. Hindi naman siya nagbibigay ng bunga. Tanggap siya ng tanggap, pero hindi siya nagbibigay. Listen, sa panahon ngayon ng COVID-19, bawal ang maramot. Ulitin ko, ngayong panahon ng COVID-19 at krisis na ating pong dinadanas ngayon, bawal ang maramot, bawal ang magdamot. Diba, yun ang kailangan natin naiintindihan. Lahat tayo may mga pangangailangan, pero may mga taong higit na nangangailangan sa atin. Hindi tayo magsusurvive kung magraramot tayo. Sa panahong ito, ito'y panahon ng pagtutulungan, pagbibigayan, pag-share. Kung bawat barangay lang, yung mga mayayaman dyan, mag-share sa kanilang mga kabarangay, dahil mga nasa magagandang katatayuan, magsusurvive lahat dyan. Diba? Ang problema lang, sa maraming mga tao, diba, hindi iniisip ang kapakanan ng kanilang mga kababayan. Even sa mga churches, alam nyo, yan ang pinakamagandang itinuro ng Jerusalem Church. Doon sa Acts chapter 4, verse 32, sabi niya, nagkaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya, at di itinuring ni numan na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Walang kinakapos sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa at bahay, at ang pinagbilhan ay ipinagkakatiwala nila sa mga apostol at ipinamamahagi naman iyon ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Take note the term. Sabi niya, walang kinakapos sa kanila. Napakaganda ng term. Walang kinakapos. Walang nagugutom sa kanila. Bakit? Kasi marunong silang mag-share ng kanilang mga blessing. Yan yung napakahalagang dapat natin natututunan sa ganitong panahon. At kaya ako, personally, we thank our brethren sa here and abroad ng Cardona Church of Christ sa patuloy ninyong pagbibless sa Cardona Church para mag-supply tayo ng simpleng mga pangangailangan na napakarami nating mga kapatiran. So, nawa patuloy kayong pagpalain pa ng ating pong Panginoon. Kasi napakahalagang bagay, hindi ito pagraramot, hindi panahon ng mga pagdadamot. Ito yung panahon ng pagtutulungan, pag-share ng bawat isa. At panglima, pagkatapos gumaling nung lumbo, nagpunta agad siya sa templo para magpuri, magpasalamat, at sumamba sa Panginoon. As soon as this man healed, he went into the temple. Saan siya nakita ni Jesus? Nung pagalingin siya, bigla silang nagkahiwalay. Pagpunta niya sa templo, nakita niya yung dating lumpo na kanyang pinagaling naroon sa templo. Ano kaya ginagawa roon? Hindi nila kala ko anong ginagawa niya, pero anong gagawin niya sa templo? Alam ka naman mamalimos. Naroon siya para magpuri, magpasalamat sa ating pong Panginoon. Dahil yan ang dapat ginagawa ng mga taong gumagaling
at pinagagaling ng ating pong Panginoon. As soon as you receive God's blessing, God's healing, God's protection, saan kayo nakikita ng Diyos? Di ba yan ang laging trending na tanong eh. Anong gagawin nyo pagkatapos ng COVID-19? Anong gagawin nyo? O syempre, ngayon nasasabihin nyo, magpupuri po ako sa Diyos, magpapasalamat po ako sa Diyos. Hintayin natin. Minsan kasi pag natapos na yan, may mga plano na tayo. Ito ang gagawin ko, ito ang gagawin ko, ito ang gagawin ko. Kakain ako roon, bibili ko ng ganito, ganyan-ganyan. Ang dami na natin mga plano sa buhay. Di ba? Pwede ba lumuhod tayo sa Diyos, magpuri at magpasalamat sa Kanya pagkatapos ng krisis na mga pinagdadaanan natin ngayon? Yung lumpo na pinagaling ni Jesus nung magpunta siya sa templo, doon niya nakita ang pinagaling niya nito. Para magpuri at magpasalamat sa ating pong Panginoon. The man was found first in the temple in a very dramatic situation. Waiting na kumalawkaw yung tubig para siya ay mauna roon. Hopeless, helpless. Diba? Pero on the second time, saan niya nakita? Nasa templo na para magpuri at magpasalamat sa ating pong Panginoon. Diba? Sana maraming ganyang mga tao ngayon na hindi nakikita sa bahay-sambahan, minsan lang makita sa bahay-sambahan, once in a blue moon makita sa simbahan, pagkatapos sana ng COVID-19, matagpuan na kayo ng Diyos na nasa kanyang mga simbahan, di ba, para magpuri at magpasalamat sa ating pong Panginoon. Nawa, naging blessing po sa ating lahat ang mga mensahe nito na ating pong pinag-usapan. Lord, salamat po sa inyong patuloy na pagbibigay sa amin ng mga hamon, ang mga